sa lahat, Ang puno! Buti! dahil sa lakas ng ulan at hanging dala ng bagyong Aghon, nabuwal ang malaking punong yan sa Taytay Rizal. Nabagsakan nitong isang van. Nadamay din ang isa pang AUV. Ang buong detalye, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Bagyong Aghon sa Calabarzon naman na minsala matapos manalasa sa Visayas at Bicol. Sa pool sa CCTV, lalaking lasing na nakawan ng cellphone sa harap ng isang bar sa Taguig. 7 arestado sa La Union dahil sa pagbebenta ng mga pagkain may halong droga na tinatawag na magic mushroom. LTFRB tiniyak na hindi mawawala sa kalsada ang mga motorcycle taxi sa pagtatapos ng pilot study sa May 31. Ngayong graduation season, kilalanin ang isang viral na guro sa Rizal na siguradong hindi makakalimutan ng kanyang mga estudyante. At P-pop supergroup na BINI pasok sa listahan ng Teen Vogue magazine ng mga girl group na dapat abangan. Dinagupit ng malakas na ulan at hangin ang probinsya ng Quezon dahil sa bagyong Aghon. Nagtumbahan ng ilang puno at binaha ang ilang lugar. Live mula sa Lucena City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta ang lagay ng panahon dyan? Jess, halos mabuwal at nagkaputol-putol na nga ang sanga ng puno sa aking likuran sa lakas ng hangin na sinabayan pa ng halos walang tigil na ulan na ibinuhos ng bagyong Aghon sa probinsya ng Quezon. Kaya nagdulot ito ng pagbaha sa ilang lugar na naging perwisyo sa mga residente. Baha ang sumalubong sa mga motorista sa kahabaan ng South Luzon Expressway o SLEX ngayong araw. Bumigat tuloy ang daloy ng trapiko sa SLEX southbound sa bahagi ng Turbina exit na papasok ng Calamba sa Laguna. Nagdulot din ng baha ang malakas na ulan sa bayan ng Chaong sa Quezon. May mga motorsiklong tumirik matapos subukang tumawid sa Maharlika Highway. Sa taas ng baha, napaatras ang ilang kotse at nag-alinlangang lumusong sa tubig baha. Umabot ng halos 2 kilometro ang tukod ng traffic sa Maharlika Highway bandang 1:00 ng hapon kanina. Stranded tuloy ang ilang commuter na inabutan ng baha. Sa bayan naman ng Candelaria, muntik nang mawasak ang tindahang ito nang mabagsakan ng sanga ng puno. Mabuti na lang at walang nasaktan. Sa kalapit na bayan na Sariaya, halos padapain ng malakas na hangin ang sagingan na ito. Kitang-kitang pinsala sa mga puno na nagtumbahan. Maging ang canopy sa tapat ng Lucena City Hall nag-collapse kaninang hapon sa sobrang lakas ng hangin. Nabagsakan ang isang multicab at motorsiklo. Wala namang nakasakay sa mga sasakyan nang mangyari ang insidente. Sa Lucena pa rin makikita ang malakas na hampas ng hangin sa mga puno sa resort na ito. Ayon sa Office of Civil Defense sa Calabarzon, may mga pamilya nang inilikas base sa mga ulat na natanggap nila mula sa mga LGU. Meron po tayong naitala at present na total of 232 families and 1,134 individuals na currently residing sa mga evacuation center. Karamihan sa mga bakwit ay mula sa bayan ng Alabat, Atimonan, Candelaria, Humalig, Lucena, Patnanungan at Pulilio. Kanya-kanyang likas ang ilang residente ng abutan ng News 5 sa bayan ng Candelaria. Si Grace na may 3 maliliit na anak, hindi na nagdalawang isip na lumikas. Napakahirap po at gawa ng kagaya po ngayon, kaabutin na kami ng hapon na problema namin gatong tulugan. Jess, nasa signal number 3 ang eastern section ng Quezon, kabilang ang Pulilio Islands. Signal number 2 ang northern at central portions ng probinsya, habang signal number 1 ang natitirang bahagi ng Quezon. Kani-kanina lamang ay naibalik na rin ang kuryente sa malaking bahagi ng Lucena. Sa mga oras na ito, may panakanakang pag-ulan pero wala na lang malakas na hangin tayong nararamdaman.
Wala ring napaulat na injury o casualty pero patuloy ang monitoring ng OCD Calabarzon sa posibleng epekto ng bagyong Aghon sa buong probinsya. Jess, balik sa'yo. Gio, kanina nga nabanggit ng OCD, nasa 200 pamilya yung nasa evacuation centers. Meron bang update sa bilang niya? Nadagdagan ba at ano ang pangunahing pangangailangan ng mga lumikas? Just sa update o sa bilang ng mga bakwit ay inaalam pa ng OCD Calabarzon mula sa iba't ibang LGU kung nadagdagan na nga ito at ibibigay nila sa atin yan once it becomes available. Pero sa tanong mo rin kung ano ba yung mga pangunahing pangangailangan sa tuwing may natural disasters o mga bagyo, prioridad ng mga opisyal ang pagkain at nutrisyon ng mga bakwit. Kaya pinaka-importante pa rin yung malinis na inuming tubig, pagkain at kahit na rin yung mga damit na pwede nilang pagpalitan dahil karamihan nga sa mga bakwit ay nasiraan ng tahanan, nabaan. Kaya ilan ito sa mga mahahalaga na pwede nating i-donate, makipag-ugnayan lamang po sa OCD Calabarzon, meron din po sa DSWD at maging sa iba't ibang local government unit. Balik sa iyo, Jess. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Gio Robles. Nangangamba naman ang mga residente sa Ginubatan, Albay sa gitna ng pananalasa ng bagyong Aghon. Posible kasing gumagasa ang tubig mula sa Bulkang Mayon at nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Akala ko live. Ginubatan sa Albay I'm so kaninang sorry. umaga. Sa barangay Tandarora sa Ginubatan, hindi mapakali ang mga residente. Tuwing may bagyo raw kasi mabilis tumaas ang tubig sa ilog. Ang problema, napakababa ng tulay na nagkukonekta palabas sa bayan. Kaya naman ang residenteng si Kayla, abot langit ang dasal na malusaw na ang bagyong Aghon. Nangangamba po kami kasi yung sa Mayon po, yung galing sa Mayon na tubig, dito po binabagsak yung ano. Kaya napakadelikado po dito sa amin. Kung magpapatuloy ang malakas na ulan, maging ang mga alagang baboy nila Kayla, kanila ring ililikas para di sila mawalan ng kabuhayan. Importante po yan kasi po, dyan po, pag nabenta, dyan po pinagkukuha yung mga panggastos. Takot din ang dulot ng bagyo sa tricycle driver na si Glenn. Biglaan daw kasing tumataas ang tubig sa ilog mula sa mga matataas na barangay. Nahihirapan po yung mga tricycle pag umano po yung tubig dito, mataas sa rough road po yung dadaanan, nasisira yung daanan po. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Ginubatan, simula 2022, 5 beses nang nasira ang tulay. Target nilang magawa na ang bagong tulay sa susunod na taon. Itataas lang siya, level sa dike. Kasi every time napuputol yan. Oo. Bakit po? Kasi yun nga, yung dinadaanan nila is mismong gali. So, kumbaga yung ginawa ng LGU is only temporary para mapadali ang pagtawid nila. 2006 nang hagupitin ng bagyong Reming ang Ginubatan kung saan higit 200 ang nasawi sa mudslide. Sa Sorsogon naman, pinahintulutan na ang biyahe sa Matnog Port kagabi. Umabot sa 4,000 ang na-stranded na pasahero dahil sa bagyo. Yung stranded po natin ay more or less 3,700. Kasama na po doon yung more or less 400 sa loob po ng port. No? Probably more than half na po yung nakatawid. So hindi na masyadong marami yung standees natin. Karamihan sa mga naipit na pasahero ng Roro, ginawa ng tulugan ang kanilang mga sasakyan. Grabe po yung pawis ng baby ko. No choice kasi puyat din kami sa biyahe, kaya itutulong namin talaga. Nagbaon kami pero syempre hindi naman enough yung dala namin pagkain. Bukas inaasahang magbabalik normal na ang biyahe sa Matnog Port kung gaganda na ang panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Suspendido naman ang ilang biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX dahil sa bagyong Aghon. Kabilang dyan ang biyahe pa San Jose, Mindoro, Iloilo City, Masbate, Tagbilaran, Bohol, Maasin, Leyte at Lawang, Northern Samar. Kanselado rin ang ilang biyahe pa Quezon tulad ng papuntang Lucena, Calawang, Ginayangan, San Andres at Santa Elena. Para ma-rebook ang inyong mga biyahe, bumisita lang sa social media pages ng PTEX.
Lumakas pa ang bagyong Aghon na ngayon ay isa ng severe tropical storm. Huling namataan ang mata ng bagyo sa coastal waters ng Mauban, Quezon. Umaabot sa 95 kilometers per hour ang lakas ng hangin nito at may bugso na mga abot sa 130 kilometers per hour. Patuloy na babagtasin ang bagyong Aghon ng Quezon patungo sa Polillo Islands. Inaasahang lalakas pa ito bago lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules. Sa ngayon, nakataas na ang signal number 3 sa silangang bahagi ng Quezon kasama na ang Polillo Islands. Signal number 2 naman sa Aurora, Laguna at sa ilang bahagi ng Quezon, Batangas, Rizal at Camarines Norte. Signal number 1 naman sa Metro Manila at iba pang kalapit probinsya gaya ng Bulacan, ilang lugar sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Inulan ang opisyal na pagsisimula ng Car-Free Sunday sa lungsod ng Maynila pero sinamantala pa rin ng mga nais mag-ehersisyo ang maluwag na kalsada. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Hindi nagpatinag sa malakas na ulan ng mga runner at siklistang ito sa Rojas Boulevard sa Maynila. Kasabay yan ng unang araw ng programang Car-Free Sundays sa lungsod sa bisa ng City Ordinance 9047. Mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga tuwing linggo, isasara ang Padre Burgos Avenue hanggang Quirino Avenue. Ang lakas ng ulan kanina, tinapatan ng paghataw ng mga nagzumba. Ayon kay Mayor Hani Lacuna, layon ng programang ito na bigyang halaga ang kalusugan ng mga Manileño. Natutuwa ako na kahit umuulan, hindi ho nakisama ang bagyo sa atin ay nandirito pa rin ang ating mga kababayan. Bago ang grand launch ngayong araw, nauna nang isara para sa publiko itong daan ng Rojas Boulevard. 2 linggo na ang nakakaraan. Ito ay para matesting na kagad ng mga siklista at ng mga runners ang daan at umani naman ito ng positibong reaksyon. Ang magkaibigang sina Danzel at Che, sinulit ang pagja-jogging. Bukod sa swak sa kanilang schedule ang linggo, maganda raw na tumakbo na walang mga kasabay na kotse sa kalsada. Malaking bagay yun para maging mauna talaga yung physical health ng mga tao kaysa sa mga cars. Bali 6 a.m. naman siguro, onti lang siguro yung mga cars na dadaan. So okay lang naman siguro. Hindi naman siguro big inconvenience yun. Umaga-umaga, andun pa yung energy natin, no? Tapos kung maluwag yung daan, mas nakakaengganyo po mag-exercise. Natuwa naman ang siklistang si Joseph dahil hindi niya na kailangang dumayo sa malayong lugar. Okay na okay po yan. Safe na safe yung mga bikers, mga nagja-jogging. Okay na po yun. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Maynila na may mga alternatibong ruta para sa mga motorista. Maaari pa rin gamitin ang service road sa tabi ng Rojas Boulevard. Pwede ring umikot sa Maria Orosa Street, patungong Calao o di kaya'y dumaan sa MH Del Pilar. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nilinaw ng LTFRB na tuloy pa rin ang pagpapasada ng mga motorcycle taxi. Ayon sa ahensya, hindi nila ititigil ang pilot study ng motorcycle taxi program na matatapos na dapat sa May 31. Ang inihinto lang daw nila ay ang pangangalap ng datos. Hindi rin daw totoong lilimitahan nila sa 3 transport company ang mga motorcycle taxi sa Metro Manila. Katunayan, palalawigin pa nga raw nila ang programa. Kamakailan nga 4 na karagdagang transport network company ang inaprubahan nila. Katumbas yan ng 8,000 dagdag na motorcycle riders na babiyahe sa Central Luzon at Calabarzon. Sa ibang balita, lilipad pa Brunei at Singapore si Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na linggo. Unang bibisitahin ng Pangulo ang Brunei para sa isang state visit sa May 28 at 29. Makikipagpulong si PBBM kay Sultan Haji Hassanal Bolkiah para sa ilang kasunduan sa agrikultura, turismo at maritime cooperation. Didiretso naman ang Pangulo sa Singapore sa May 30 at 31. Makikipagpulong si PBBM sa Presidente at Prime Minister ng Singapore. Magsasalita si PBBM sa taunang dialogue ng Singapore kung saan tinatalakay ang defense at security issues sa rehiyon. Bibisitahin din ng Pangulo ang Filipino community sa dalawang bansa. Susunod, ilang bahay winasak ng buhawi sa isang bayan sa Northern Samar. Sa pool sa CCTV, lasing na nanggaling sa gimikan sa Taguig, ninakawan. At alas Pilipinas, gumawa ng kasaysayan matapos umabante sa semis ng AVC Challenge Cup sa kauna-unahang pagkakataon. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
Buhawi naman ang nanalasa sa bayan ng Lavezares sa Northern Samar kahapon. Hindi bababa sa 14 na bahay ang winasak nito. Ayon sa mga lokal na otoridad, nasa 14 na pamilya o katumbas ng higit 50 residente ang apektado. Pansamantala silang tumuloy sa barangay hall. Wala namang nasaktan. Nangako na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga naperwisyo ng Buhawi. Balikan natin ang ulat kaugnay sa dalawang sasakyan na nabagsakan ng malaking puno sa Taytay Rizal at ang mga paghahanda sa baha sa Metro Manila. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, anong latest dyan? Naranasan ng malaking bahagi ng Metro Manila at ang mga kalapit na lugar dahil sa bagyong Aghon yan. Ilang lugar ang binaha at meron pang ang punong nabuwal dahil sa lakas ng hangin at ulan. Puno! Buti! Nabuwal ang malaking puno ng akasya na ito sa tapat ng isang simbahan sa Taytay Rizal pasado alas 9 kaninang umaga. Nabagsakan ito ang isang nakaparadang van. Nadamay rin ang isa pang AUV. Natumba sa lakas ng ulan at hanging dala ng bagyong Aghon ang punong higit 1,000 taon na ang tanda. Ay isang nakapanlulong mong balita po ang nangyari ito na nabalitaan ko, kaya po ako napasugod agad dito na ang isang antigo na puno na more than 100 years na nakatayo rito ay bigla pong bumagsak nang wala namang bagyong malakas na dumaan. Wala namang napaulat na nasaktan. Around that time po is meron po siyang ongoing na mass. Then wala naman pong tao doon sa labas na area kasi po medyo po umuulan kaya lahat po nasa loob po. Inulan din ngayong araw ang malaking bahagi ng Metro Manila. Ilang lugar ang bahagyang binaha dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Bumara rin sa kanal ang mga basura, kaya ang MMDA nilinis ang mga drainage para maayos na makadaloy ang tubig ulan para maiwasan ang pagbaha. Sa Quezon City, puspusa na ang paghahanda ng bawat barangay. Sa Barangay Rojas, binabantayan sa CCTV ang lagay ng mga ilog. May marka na silang inilagay at kung abutin ito, hudyat na ito ng paglikas ng mga residente. May 3 bangka rin silang nakaposisyon sakaling may humingi ng saklolo kapag binaha. Handa na rin ang mga covered court ng barangay para maging evacuation center. Nakapwesto na rin ang mga tent, salbabida, lubid at iba pang rescue equipment. Kapag may parating na bagyo, umiikot na kagad ang aming mga tao sa barangay at pinaalalahanan na sila na ihanda ang kanilang mga sarili sa evacuate pagka tumaas ang tubig. Si Nanay Emerita, 4 na dekada nang nakatira malapit sa ilog. Ganyang katagal na rin siyang nasanay sa pagbaha sa lugar. Ay ito, kabado. Pag ulan na, ngayon kailangan makaligpit-ligpit ka na para pag oras na bumaha, diretso ka na lilikas. Kasi palilikasin kayo ng barangay. Pag malakas mabutan kami dito, di na kami bababa. Sa taas na lang kami. Hihingi lang kami ng saklolo. Kung may bangka, sasakay kami. Hindi rin nawawala sa paghahanda ng Barangay Rojas ang kanilang operational cleanup drive, yung paglilinis sa waterways o yung mga ilog. Buwanan nila itong ginagawa para iwas bara sa daluyan ng mga tubig. Ngayon, ayon nga sa Pag-asa, nakataas ang signal number 1 sa Metro Manila at may yellow warning pa. Kaya pinag-iingat sa baha ang mga nakatira sa mga lugar na flood-prone kabilang ang Barangay Rojas. Balik sa inyo. Nag-uulat mula sa Quezon City. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Brian Basa. Palakpakan Celtics fans kasi naka 3-0 lead na ang Boston matapos nilang talunin kanina umaga ang Indiana Pacers sa Eastern Conference Finals. Ang 3-point play ni Jrue Holiday ang nagpalamang sa Celtics hanggang sa naka-crucial steal pa sa last seconds ng laban at siya ay na-foul. Pasok ang 2 free throws ni Holiday at natapos ang laro sa score na 114-111. Malaki rin ang naitulong ng 36 points, 10 rebounds at 8 assists ni Jason Tatum. Nag-ambag din ng 24 points si Jaylen Brown at 23 naman mula kay Al Horford na nagtala ng career-high 7 3-pointers.
Hindi nakapaglaro sa Game 3 ang Pacer star na si Tyrese Haliburton dahil sa iniinda niyang left hamstring injury. Masusweep na ba kaya ng Boston ang serye? Yan ang dapat nating abangan sa Game 4 sa Martes, home court pa rin ng Indiana. Tungo naman tayo sa volleyball, nananatiling wala pa ring talo ang Alas Pilipinas sa AVC Challenge Cup 2024. At live mula sa Rizal Memorial Coliseum, nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Marty, ano ang latest dyan sa AVC? Andre, nasungkit na ng Alas Pilipinas ang kauna-unahang semifinals berth sa AVC Challenge Cup. Ito ay pagkatapos nila paluhurin ang Iran sa laban kahapon dito sa Rizal Memorial Coliseum. Unleash the heavy artillery. Yan ang ginawa ni Alas coach George De Brito nang isalang ang young guns na sina Vanny Gandler, Faith Nisperos at Cherry Nunag. Sa first set, nakatulong ang iba't ibang anggulong pinwestuhan ni Cici Rondina para malito ang depensa ng Iran. Pinaalala rin ni Kapitana Gia Morado de Guzman na meron siyang sariling atake. Gia de Guzman informing Iran that I can do this. I am a scorer. I'm a setter, but I can score, finding that center. Really, that big hole. Pagdating ng second set, mas uminit pa ang mga alas ng Pilipinas. Back-to-back aces ang ipinamalas ni Angel Canino. 2-point run for Sa third set, malinaw na wala nang makapipigil sa momentum ng Alas. Sa huli, tinuldukan ni Nisperos ang unang straight set win ng Alas Pilipinas. chance for Alas Pilipinas. Here we go. Nisperos! Bukod sa pagsungkit ng kanilang maiden semifinals berth, mula 62nd, umabante rin ang world ranking ng Alas sa 57th place. Binati ni Philippine National Volleyball Federation President Ramon Tat Suzara ang kutunan sa kanilang historic win. Napataob din ng Alas ang India at Australia sa mga nauna nilang laro sa ABC Challenge Cup. Andre, patuloy ang pagdating ng mga fans dito sa Rizal Memorial Coliseum. Nakatakdang magharap ang Alas Pilipinas sa Chinese Taipei mamayang alas 7 ng gabi. Andre? Well, good luck, Alas Pilipinas, at maraming salamat, Marty Bautista. Susunod, PDEA nagbabala sa mga produktong may halong droga na galing sa isang klase ng kabute. Cartoon character na si Doraemon bumida sa isang drone show sa Hong Kong. At Nicki Minaj inaresto sa Amsterdam matapos umanong mahulihan ng drugs. Huwag kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Nagbabala ang PDEA laban sa pagbebenta at paggamit ng mga produktong hinahaluan ng delikadong kabute o mas kilala bilang magic mushroom. Kasunod yan ng pagkakaaresto ng 7 sospek na nahuling nagbebenta ng naturang produkto. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Hindi na nakapalag ang 7 sospek na ito nang arestuhin ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at pulisya sa isang beach resort sa Bacnotan, La Union. Nahuli silang nagbebenta ng mga produktong hinaluan ng kemikal mula sa isang klase ng kabute na kung tawagin ay magic mushroom. Inaalok daw ng mga sospek sa isang healing and wellness service ang mga produkto na nakapagpapagaling umano ng sakit. Kabilang sa mga naaresto ang isang dayuhan na kumpiska sa kanilang ilang lollipop, chocolate bars at gummy bears na may halong magic mushroom na aabot sa 145,000 pesos ang halaga. Nagbabala ang PDEA laban sa paggamit ng magic mushroom o kilala rin sa tawag na katsubong. Mapanganib umano ito sa kalusugan at nagdudulot ng psychedelic effects o epekto sa pag-iisip gaya ng hallucination. Dahil daw yan sa taglay nitong kemikal na psilocybin. Hallucinogen po siya. Alam niyo, it's anything similar to LSD kung tawagin nila. Lysergic acid diethylamide. Yan. Yung effect nitong magic mushroom na to, try to imagine, ma'am. Mimics the effect or is similar to the effect of LSD.
malakas. Delikado. Kabilang ang magic mushroom sa listahan ng Scheduled Controlled Substance sa ilalim ng Dangerous Drugs Board, gayon din sa 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances. Iniimbestigahan na kung saan nakuha ng mga sospek ang mga magic mushroom. We will find out how they source these so-called magic mushrooms. But they are endemic to, I've heard of this several times already kasi may local term siya. So it's locally available. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Ito naman para sa mga kapatid nating batang 90s dyan ha. Tiyak na pamilyar kayo sa Japanese anime na Doraemon. Yan ang ibinida sa isang drone show sa Hong Kong. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Nagmistulang mga bituin sa langit ang mga drone na ito sa Hong Kong. Meron ding nag-alabahaghari dahil sa pinagpatong-patong na makukulay na drones. Ang bida sa drone show, ang cartoon character na si Doraemon. Bukod kay Doraemon, tampok din ang iba pang characters na sina Shizuka, Takeshi, Soneo at Sinobita. Bukod sa Doraemon drone show kagabi sa Victoria Harbor, itinampok din ang nasa 60 inflatables, kabilang ang isang giant Doraemon na halos 40 talampakan ang taas. Patikim pa lang yan ng 100% Doraemon and Friends Tour na gaganapin din sa Hong Kong sa July 13 hanggang August 4. Naging makulay naman ang paradang ito ng mga clowns sa Lima, Peru. May kasama ring mga mascot. Bahagi ito ng Peruvian Clown Day na taon-taong ipinagdiriwang para gunitain ang kamatayan ni Tony Perejil na tinaguriang The Clown of the Poor. Nakilala si Perejil sa pagiging payaso noong 1980. Nagpe-perform si Perejil sa Lima para magbigay saya sa mga tao kung saan ibinabahagi rin niya ang kanyang kita sa mga mahihirap. Libo-libong tao naman ang nag-abang sa pagdating ni Pope Francis sa Rome's Olympic Stadium sa Italy. Masayang kumaway ang Santo Papa sa gitna ng kanyang parada. Isa-isang binati ni Pope Francis ang mga kabataan sa buong mundo bilang paggunita sa kauna-unahang pagdiriwang ng World Children's Day. Mapalad naman ang isang batang lalaki na nakamayan ang Santo Papa. Ipinagpatuloy ang World Children's Day sa pamamagitan ng isang misa sa Vatican. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Arestado ang American rapper na si Nicki Minaj sa Amsterdam matapos sumanong mahulihan ng droga. So I'm under arrest. Yes. But under arrest for what? Okay. Stop filming now. I'm under arrest for what? Okay. Do you know what filming happened now. when I came You have here? to go inside. Sa Instagram Live ng aktres, makikitang pinalibutan siya ng mga pulis sa airport. Nakipagtalo pa ang rapper sa mga otoridad pero napilitan ding sumakay sa police van papuntang presinto. Kalaunan, pinalaya rin ng Dutch police ang singer matapos magbayad ng multa. Hindi na nito idinetalye kung anong klaseng droga ang nakita sa singer. Dahil sa insidente, ipinagpaliban muna ang kanyang Pink Friday World Tour sa Manchester, United Kingdom. Pumanaw na ang premyadong direktor at producer na si Carlo J. Caparas sa edad na 80. Kinumpirma yan ng anak ni Caparas na si Pichi. Nakilala si Caparas sa kanyang mga obra sa comics gaya ng Panday, Bakekang, Totoy Bato at Tuklaw. Ang huling pelikulang ginawa ni Caparas ay ang Kamandag ng Droga na tumatalakay sa paglaban sa ilegal na droga. Obra rin niya ang Lumuhod Ka sa Lupa na napapanood ngayon dito sa TV5. Ayon sa pamilya ni Caparas, magsisimula ang burol bukas sa Las Piñas. Susunod, sa viral yan, kilalanin ang teacher na may kakaibang gimmick sa pagtuturo sa mga bata. At P-pop icon na Bini kahanay ang iba pang sikat na girl groups sa Teen Vogue list. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend.
Wala nang ang makapipigil sa kasikatan ng BINI. Pasok ang P-pop supergroup sa listahan ng Teen Vogue magazine ng mga girl group na dapat abangan ngayong 2024. 12 girl groups mula sa iba't ibang panig ng mundo ang pasok sa listahan, kabilang ang ilang Korean, Japanese at British girl groups. Patuloy na nagte-trend sa social media at umaangat sa charts ang mga hit song ng BINI tulad ng Salamin-Salamin at Pantropiko na parehong nangunguna sa Billboard Philippine Songs Chart. Ito, Andre, Nikki, graduation season na di ba? Pero kayo ba naalala ninyo nung mga grade school teacher ninyo? In fact, kahit high school. Oo naman, meron at merong mga tumatatak talaga. Too many to mention. Ikaw, sino tumatak sa'yo? Yung mga binigyan ko ng sakit sa ulo. Sino sa kanila? Sina Mrs. Alejandro, sina Mr. Solis. Parang mahaba-haba yung listahan. na-stress niya. Yes. Eto, natanong ko yan kasi sa Rizal, isang teacher ang tsak hindi malilimutan ng ganyang mga estudyante dahil sa kakaiba niyang gimmick at dedikasyon sa pagtuturo. Kilalanin natin siya sa report ni Bea de Guzman. Bago pumatak ang alas 6 ng umaga, nakabihis na si Eileen para sa kanyang misyon. Bitbit ang panday, maaga siyang umaalis ng bahay. Tatlong taon ng guro si Eileen dito sa Binangonan Elementary School sa Rizal. Magandang umaga mga bata! Kung ikaw ay masaya, pumalakpak! Ito ang huling araw ng klase ngayong school year. Pero ang energy ni teacher, nag-uumapaw pa rin. Masaya gawing lahat! Maya't maya, abay, may pa-transformation pa nga. For today's lesson, siya si... Prinsesa o buha? Si prinsesa o buha ay isang babaeng mandiruma. Kwento ni Teacher Eileen, isang paraan ang pagsusuot niya ng costume para mas maengganyo pa ang mga estudyanteng makinig sa klase. Ang dami ng kalaban sa paaralan para sila'y makinig sa amin. Kailangan may ipakita ang kakaiba para makuha yung atensyon nila. Mayroon tayong bagong aralin! Ang mga bata, game din sa pagko-costume. Pag-aaralan natin ang iba't ibang taong tumutulong sa pamayanan. Handal anak, ikaw ay isang? Nagtitinda ng balut. Ikaw naman ay isang? Magsasaka. Depende sa kanilang aralin, nakakailang palit si teacher. Iba't ibang karakter ang nakikilala ng mga bata kahit nasa loob lamang sila ng silid. Pagpasok ko sa classroom, nagtatawanan sila. Tama ba na pagtawanan natin ang isang tao dahil sa kanyang pisikal na kaanyuan? Iba yung impact sa mga bata. Kailangan natin sila talagang hubugin na maging mabuting tao. Itong gusto ko po, pag nagbibigay si teacher ng mga costume, nagpapasaya po sa puso. Ang magulang na si Aling Lilibeth, laking pasasalamat sa pagpupursige ni teacher. Priceless. Yung parang kami mga magulang, proud na proud. Kamakailan, nag-viral si Teacher Eileen sa kanyang Darnell costume. Maraming netizens ang natuwa. Ang ilan namang guro, hanga sa kanyang dedikasyon. Talagang ang mga mata ng mga bata ay talagang nakafocus lang sa kanya. Maraming beses na raw na na-promote si Teacher Eileen sa mas mataas na posisyon, pero pinipili pa rin niya ang pagtuturo sa grade 1. Siya po talaga ay isa ng bayaning may tuturing. Ang kanya pong puso at isip ay kanyang nai-commit pagpapanday ng kaalaman at dunong sa mga bata. Ngayong huling araw ng klase, masaya si Teacher Ai na makitang nakakabasa at nakakasulat na ang mga bata. Pero isa lang ang hiling ni Teacher. Sana hanggang pagtanda nyo, mula ngayon hanggang pagtanda, ay maging biyaya kayo sa ating kapwa. Lumipas man ang panahon at lumaki man ang mga bata, mananatili pa rin sa kanilang puso ang kanilang Teacher Eileen. Bea de Guzman, News 5. Saludo tayo kay Teacher Eileen at sa mga kagaya niyang guro. Kasi hindi makakalimutan ng mga bata yan eh. Yes, very visual ang mga bata. Mas tumatatak sa kanila. Galing. Galing. May future din siyang cosplayer. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman.
Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.